Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay narito kaming muli ni Ustad Ibrahim Pongcardas Romas na dating Seventh-day Adventist Evangelist. At dito naman si Ustad Abdullah Kuti, isang dating ministro or pastor ng Iglesia ni Cristo. Pangalan niyon ay si Augusto Ramos Kuti. Alhamdulillah, siya ay nag-Muslim. Dito kami ngayon. At minsan pa ay nais naming ipaglingkod sa inyo ang isang napapanahong paksa at talaga namang maiibigan nyo ito sapagkat ngayon nyo lamang ito maririnig at mapapanood. Na ito po ay pinamagatan naming Saving Jesus from the Unjust Allegation recorded in the Bible. Sa wikang Tagalog, iligtas si Jesus mula sa mga masamang paratang na nakatala sa Biblia. Ustad, ating itong babanggitin dahil karamihan ng mga hindi mga Muslim, akala nila lahat ng nasasabi ni Jesucristo sa Biblia ay talagang mabango, malambot, at suwabe sa lalamunan. Pero bago tayo mag-quote sa mga ebidensya natin, internal proof from the Bible, dapat muna nating ipakilala sino si Jesucristo sa Islamic na pananampalataya, sa Quran at sa Sunnah. Sino ba siya? Baka naman sabihin nila, diretso kaagad natin sinisiko si Jesucristo na hindi natin siya pinaniniwalaan bilang banal, sugo ng propeta. Kaya dapat malaman nila na kung mayroong mang tao na gumagalang, nagpipitagan kay Prophet Jesus Christ alayhi salam, ay wala nang tatalo pa sa atin bilang mga Muslim. Tama, Ustad. Ayon naman ni Sahih Bukhari, yung tradition ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, collected into Sahih Bukhari, aklat ito, 9 volumes, and also the Sahih Muslim. Ito ang mga babasahin ng mga Muslim na after the Quran, ito ang ginagalang natin ngayon sa kapanahunan po ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and until now. Okay? But we are giving to you a notice na we do not believe only to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet, but he was a final and the last messenger. So, bago dito, Ustad, dito sa Sahih Bukhari, volume 4, book 55, hadith number 651, I quote, I heard Allah's apostle saying, I am the nearest of all the people to the son of Mary. Narinig ko ang apostol ni Allah na nagsasabing, ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao sa anak ni Maria. And all the prophets are paternal brothers. At lahat ng mga propeta ay magkakapatid. And there has been no prophet between me and him, Jesus Christ. At wala nang iba pang propeta maliban sa aming dalawa. Sa pagitan namin na wala nang iba pa. The same book and the same volume in hadith number 652 sa Sahih Bukhari pa rin. I quote, Allah's apostle said, both in this world and in the hereafter, sinabi ng apostoles ni Allah, sa mundong ito at sa daigdig na darating, I am the nearest of all people to Jesus. Ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao kay Jesus, the son of Mary, ang anak ni Maria. The prophets are paternal brothers. Ang mga propeta ay magkakapatid. Their mothers are different. Sila ay magkakaiba sa mga ina. But the religion is one. Subalit ang kanilang relihiyon ay iisa. End quote. Ayon sa hadith. Yan. Na ibig sabihin, hindi pwedeng paniniwalaan namin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi rin namin paniniwalaan si Jesucristo. Dahil nabanggit mismo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that in between them there is no prophet at ang siya ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao kay Jesucristo. Dahil isa lang ang kanilang paternal father. Ang ibig sabihin, in the lineage of prophethood, isa lang ang pinanggalingan nila. Totoo naman talaga, Ustad. Kasi galing lang sila kay Prophet Ibrahim alayhi salam. Yes, if you trace up Isaac, Jesus from Isaac. Isaac naman, ang father niya is Ibrahim. Talaga magkamag-anak yan. Magpinsan yan. I-trace up naman natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Ismail. And Ismail naman, siya ay anak ni Ibrahim. Magkakapatid sila. Ang nanay ni Isaac, si Sarah. Ang nanay naman ni Ismail, si Hagar. Ang
tatay nila ay si Ang Ibrahim. pinakaninuno ay si Prophet Ibrahim. So alayhi salam. talaga totoong paternal sila. Paternal Oh, brothers. hindi gaya ng mga tao dyan sa Pilipinas, nag-aangkin-angkin sa Amerika naman, nag-aangkin-angkin na propita, walang kaano-ano. At saka sinasabi nga the prophets were just the lineage of Ibrahim alayhi Saka salam. pagka hindi talaga kabilang doon sa angkan ni Prophet Ibrahim alayhi salam, hindi tunay na propeta yun. Ustad, binanggit dito sa Quran, kung babasahin natin dito sa Quran, yung nabasa ka na Quran chapter 3 verse Al-Imran, verse 84. Sa 84. Basahin ko sa Arabic muna. Ustad. Sige. Basahin mo sa English mamaya at Tagalog mo para maintindihan naman sa iba. Sige. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. In English, Ustad. Okay. Say, O Muhammad, we believe in Allah and in what He has been sent down to us and what was sent to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the offspring of the 12 sons of Jacob, and what was given to Moses, Jesus, and the prophets from their Lord. We make no distinction between one and another among them, and to Him we have submitted. Submitting, sumusunod. In other translation, Ustad, Yusuf Ali, and we are all Muslim. Yun. In the Arabic, la nufarriqu bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila, in direct translation. Walang pagpili-pili sa kanila, lahat ng mga propeta, silang lahat mga Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Sila lahat ay mga Muslim. So paano masabi natin or masabi ng ating mga katunggali, yung hindi mga Muslim, na tayo ay hindi naniwala kay Jesucristo? Nga nabanggit mismo nga si Jesucristo. Pareho sila ni Ibrahim, sila ni Noah. Pareho sila ang kanilang relihiyon. Iisa talaga ang relihiyon nila. Nabanggit, Ustad. Nabanggit naman kanina sa Quran chapter 42, verse 13. Di ba? Nabanggit nga ang lahat ang relihiyon nila ay pareho. Okay? Dito, Ustad, patuloy natin na tayong mga Muslim, tungkol kay Jesucristo, nabanggit ang mga bagay-bagay nga sa ating paniniwala tungkol kay Jesucristo. Nga nagmula mismo sa Quran, Ustad. Si Jesucristo po, Ustad, ayon sa Biblia, ayon sa Quran tayo. Ayon sa Quran. Nasasanay kasi itong Biblia dahil dating Kristiyano. Oo, yun nga eh. So, mukhang meron ka pang yung Quran, hindi ito Bible. Yung pagiging Seventh-day evangelist mo ng Seventh-day Adventist nasanay sa Biblia. Sorry kayo mga kapatid, Quran muna ang aming babasahin dito. Okay? I quoted and I placed it in our copy. Jesus' disciple, yung mga disipulo po ni Jesucristo, sinabi po ni Allah sa Quran. Quran chapter 3 verse 52 and Quran chapter 61 and 14, the disciples of Jesus Christ, Ustad, nabanggit nga the disciples of Jesus Christ will Allah's helpers. Sila ay tumutulong sa mga gawain nga inuutos ni Allah sa kay propeta Isa al-Masih, Jesucristo, at yung mga tinatawag mga disipulo, Ustad. At naniwala din kaming mga Muslim ayon sa Quran chapter 3 verse 55 to 58 and Quran chapter 4 verse 157 and 159 nga si Jesucristo po ay dinala na po doon sa langit. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. At sabi yun ng dagdag ng Allah sa Quran, sabi niya, the likeness of Jesus is like the likeness of Adam, yung pag-create. Basahin nga natin yun. Quran chapter 3 verse 59. Kung papaano kanilang pagkakatulad, no? Para sa kanilang impormasyon. Verily, the likeness of Jesus before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, be. And it is. And he was. Ang ibig sabihin nga nalikha si Adam sa salita ni Allah at nalikha din si Jesucristo sa salita. Na ang iba dyan, tinatawag na anak. Hindi naman ang Diyos ay gumagamit sa babae para magkakaanak.
Hindi sa salita lamang ng Diyos. Tayo, bilang human being, gumagamit tayo sa ating asawa para magkakaanak. Para magkaanak. In animal nature. Pero ang Diyos ay hindi. Sa salita lang, Ustad. Nalikha ang sanlibutan. Nalikha ang mundo. Nalikha ang mga bituin, dagat, pati ipis, Ustad. Sa salita lamang ng Panginoon. Kaya nga, kun fayakun. Kun fayakun. So, Ustad, naniniwala tayo na siya po, si Jesucristo ay hindi po siya namatay, hindi rin siya napako. According sa Quran chapter 4, 157. And we believe Jesus Christ was an inspired prophet. Yeah. According to the Quran chapter 4, verse 163, siya ay inspired. Nang ibig sabihin, hindi siya makagawa ng masama, hindi siya nakagawa ng kabastusan. Dahil inspired po siya. Inspired. At saka dagdag pa, Ustad, sa Quran, yung mga disipulo ni Jesucristo na kulang ang kanyan lang, medyo hindi sarado yung paniniwala nila kay Jesucristo. Ayon sa Quran, Ustad, pakibasa nga. Quran chapter 5, verse 114. Hinahamon si Jesucristo dyan. Quran, Chapter 5, 114. 114, pakibasa. Ito Anong sinasabi. hiningi nila? Hinihingi nila Ito kay isang eye-opener sa mga televiewers natin sapagkat ngayon lang nila ito maririnig. pakibasa, Ustad. Pakinggan ninyo at ating babasahin. Okay? Jesus, son of Maryam, said, O Allah, our Lord, send us from the heaven a table spread with food, that there may be for us, for the first and the last of us, a festival and a sign from you, and provide us with sustenance, for you are the best of sustainers. Bakit, Ustad, nasabi ni Jesucristo? Kasi bago na bersikulo na dyan, sa unahan, ay yung mga disipulo ni Jesucristo ay humingi kay Jesucristo ng himala. O yun, basahin din natin yun. Basahin mo, Ustad. Okay, they said, we wish to eat the loaf and to satisfy our hearts, to be stronger in faith, and to know that you have indeed told us the truth, and that we ourselves be its witnesses. Humingi sila ng humingi sila, Ustad, ng pagkain. Yun. Hindi lang pagkain, Ustad, kasama pa ang lamisa. Matindi ito. Hindi yan nangyayari, Ustad, sa Biblia, or there is no other history or record, religious record, na ang isang propita ay humingi ng pagkain kasama ang lamisa. Matindi. Bakit? Dahil ang mga disipulo ay hinahamon si Jesucristo. Maalala natin yung sinabi mong yan, kasi yung kay Moses, ang hiningi lang man Pagkain mula sa lang. langit, di ba? Humingi ng tinapay mula sa langit. Diyan Pero ay hindi kasama ang lamisa. Diyan lamisa, naniwala humingi tayo. rin ng karne. Wala naman sa mga pugo yun, di ba? Dumating yung pugo. Ito iba eh. Talaga special, kasama pa table. Naniniwala tayo kay Jesucristo sa Quran na sinasabi na Allah, nagbuhay siya ng patay. Okay? Ustad, nagsabi siya sa kung sino ang sasambahin. Siya ay naggamot ng mga taong may kitong, mga may bulag, mula pa isinilang, Ustad. At gumawa pa nga siya, lumikha pa siya ng ibon na mula sa putik. Ito ay na-record lahat sa Quran, Ustad. Maraming himala nga dito na-record sa Quran na hindi mo mababasa dito sa Biblia. Pero sa aming mga Muslim, ginagawa ni Jesucristo, lahat ng himala na yan, hindi po sa Kanya, kundi bigay po nagmula sa langit. At pakatandaan natin, Ustad, paalam natin sa ating mga televiewers, siya ay banal na tao, righteous. Kailanman ay walang mamumutawi sa kanyang labi na hindi salita ng isang righteous. Quran, Ustad, Quran chapter 3, verse 45. Saka verse 46. Nagsabi, verse, pakibasa nga, Ustad. 3:45. Okay. Chapter 3, verse 45, dito. Chapter 3, verse 45 to 46. No? Okay. Itong ating mababasa. Subaybayan po ninyo. Remember when the angel said, O Maryam, verily Allah gives you the glad tidings of a word be. And he was. Jesus, son of Maryam. From him, his name will be Messiah. Jesus, the son of Maryam, held in honor in this world and in the hereafter, and he will be one of those who are near to Allah. He will speak to the people in the cradle and in manhood, and he will be the one of the righteous.
Ang punto natin dito, Ustad, nga si Kristo is held in honor in this world and in the hereafter. Yeah. Okay? Nga si Kristo ay a righteous person, a man of paradise, a prophet of God, mensahero ng Diyos. Kailanman hindi ito nagsasalita ng masama laban sa mga kanilang pananampalataya, nagmula sa Diyos. Mapagkilala kay Allah nga nag-iisa lamang at ang paggalang sa mga tauhan. Dahil ang mga propeta po, nagbigay ng mga example, modelo sila sa mga tao sa kapanahonan nila. Hindi sila nagsalita ng kabastusan, kabulastugan. Pero mamaya, hahalongkatin natin ang Biblia. Huwag kayong magagalit, huwag kayong magtaka. Don't be surprised that after this episode, susunod ang mga ebidensya namin ipapakita sa inyo na nagmula po sa Biblia. Ustad, Kaya huwag kayong aalis sa inyong kinaupuan, subaybayan ninyo ang ating talakayan. ang itong ating Ustad, ang ating paksa ay pinamagatang Yan, saving Jesus from the allegation, unjust allegation in the Bible. So, maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. Allah does not burden a soul beyond its capacity. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narito po kaming muli ni Ustad Ibrahim Pongcardas Romas. At dito naman kasama ko si Ustad Abdullah Kuti, dating Augusto Ramos Kuti, ministro ng Iglesia ni Cristo. Upang minsan pa ay aming ipagpatuloy sa inyo ang ating paksa na pinamagatan naming Saving Jesus from the Unjust Allegation Recorded in the Bible. Ang naiwan po naming talakayan ay amin pong ipinaglingkod sa inyo ang mga katangian ni Prophet Jesus Christ alayhi salam na yan ang aming tinitindigan bilang mga Muslim. Kaya kung meron mang nagmamalasakit, nagmamahal, nagbibigay pitagan kay Prophet Jesus Christ alayhi salam, kami pong mga Muslim. Kaya kung meron mang kaming mababasa na anumang mga masamang paratang laban sa Kanya, ay ibang pakiramdam po namin dyan, mga kapatid na Kristiyano, lalo na mga kapatid nating mga Muslim, iba pakiramdam natin dyan. Pagka tayo nakabasa ng mga masamang paratang sa Kanya, na alam po ba ninyo mga pinagpipitagan na naming mga televiewers, mababasa ang mga masamang paratang na yan sa Biblia? Ustad, sandali lang, bago diyan, hipokrito, itong salitang hipokrito, Yun. maraming bisis ito inuulit ni Kristo. Yan. Sa Matthew lamang, Ustad, sa Matthew, 23 times he repeated the word, you hypocrites, Ayun. hypocrites, hypokrito. Yun. Pero bago dyan, Ustad, Pakatandaan natin, righteous man siya. okay, Ha? tandaan natin, mamaya natin ibibigay natin mamaya ang mga teksto, versikulo, Ustad. Pero dito sa Biblia, pakitagalog, Ustad, babasahin ko ito sa English, direct Tagalog from you. Sige. Sabi dito, sa Isaiah 33, verse 14, nagsasabi dito, Sabi. I quote, the sinners in Zion are afraid. Ang mga makasalanan sa Zion ay natatakot. Fearfulness hath surprised the hypocrites. Ang kanilang pagkatakot ay sumurpresa sa kanilang mga ipokrito. Woe among us shall dwell with the devouring fire. Sino sa atin ang makatatahan sa nagniningas na apoy? Who among us shall dwell with everlasting burnings? Sino sa atin ang makapananahan sa walang hanggang pagkatupok? Sinong binabanggit nito? Yung mga hipokrito. Mga ipokrito. Okay, Ustad. Another chapter in the Bible, Job 36, verse 13. I quote, but the hypocrites in heart Okay, ang mga ipokrito sa puso, have a wrath. yun, at nagningas sa galit. They cry not when the bindeth them. Sila ay nagsisigaw. Ang mga sino yun? Yung mga ipokrito. Sisigaw sa dahil sa
Dahil sa kanilang puso nga. Devouring fire. Yun. Devouring fire. Magsisihiyaw sila dahil sa tindi ng apoy. Yung palang mga hipokrito ay mga tao pala sa impyerno, sa madaling sabi. Tao ng impyerno. Taong impyerno. Walang hipokrito sa paraiso, Ustad. Oo, hindi pwede. Ang hipokrito ay impyerno. Mm-mm. So pag sabi mo sa isang tao, ikaw hipokrito, sinabihan mo na Sinintensya mo na. ibig sabihin, Ang katumbas na ikaw ay ipokrito, ikaw na taong impyerno. Yun po katumbas nun. ang tanong ba, si Kristo ay nagsabi niyan? Ustads, wag kayong babasahin ko. Matthew 24 verse 51. Sinasabi dito, Ustad, okay? He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay. Saan nagsalita si Kristo? Sa mga tauhan, sa mga Hudyo. Sinasabihan niya ito. Okay? It continues, Ustad. Matthew 6 verse 2, sinasabi dito, so when you give to the needy, itagalog mo naman para maintindihan sa iyo. Pagka ibinigay niyo sa mga nangangailangan, Okay? Do not announce it with the trumpets. huwag ninyong ipagmalaki ito sa pamamagitan ng tumpret. As the hypocrites. Bilang mga katulad ng mga ipokrito. Okay. Mabasa yan, Ustad, sa Matthew 6:2. Mabasa naman natin sa Matthew 23 verse 27. Matthew 23 verse 27. Woe to you, teachers of the law. Kahabagan sa inyo ng mga guro ng kautusan. Law and Pharisees. Ang mga Pariseyo. You hypocrites. Kayo na mga ipokrito. Grabe, Ustad. Grabe. Matthew 22 verse 18. Naman. But Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites. At si Jesus sa pagkaalam ng kanilang masamang layunin ay nagsabi, kayo na mga ipokrito! Why are you trying to trap me? Bakit ninyo ako gustong lupigin? But Jesus knew their evil motives. At sa pagkaalam ni Jesus ng kanilang masamang motibo o layunin, He said, you hypocrites. ay اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay narito po kami ni Ustad Ibrahim Pongcardas Romas na dating Seventh-day Adventist Evangelist. At ni Ustad Abdullah Kuti, Ramos Kuti, na dating ministro, pastor ng Iglesia ni Cristo. Dating pangalan is Agosto Ramos Kuti. Nandito na ngayon, Muslim na. At kasama ko, alhamdulillah. At nais po namin ipagpatuloy sa inyo ang paksa na aming pinamagatang Saving Jesus from the Unjust Allegation recorded in the Bible. Kaya sa pagpapatuloy po namin ng aming talakayan ay mamalagi kayo riyan sa inyong panonood sa TV screen at inyong matutunghayan ng iba pang mga masamang paratang ng Biblia patungkol kay Prophet Jesus Christ a.s. na hindi namin mapapayagan na ito ay mamaragi. Kundi bagos nais namin ipaunawa sa inyo para kayo ay matawagan din ng pansin. Ustad, Simula tayo, yung isang babae nga nahuli, sabi lang, caught in act, nahuli na mga parasyo o mga Hudyo at dinala ni Kristo, yung isang babaeng nagbibinta ng laman. ayun. Yung isang paru-paro. Paru-parong babae. Kalapating mababa ang lipad. Nahuli daw, Ustad. Okay, mabasa po natin ito sa Juan 8, versikulo 1 hanggang sa 11. I-summarize na lang natin. Common knowledge Common naman knowledge yun, ito, alam Ustad. na alam yan eh. Yung lumapit daw, yung mga lumapit ang mga Hudyo kay Kristo at sa kanyang mga disipulo. Yung mga Hudyo nagsabi, nga sa batas ni Moses, dala-dala at hawak-hawak nilang babae. Sa batas ni Moses, itong babae na ito, caught in act of adultery, ay sa batas ni Moses, ito ay papatayin sa paraan ng pagbato. Sa inyo, ano ang hatol nito? Ayun. Anong ginawa ni Kristo? Alam mo, Ustad?
Sabihin mo nga kung anong ginawa ni Jesucristo. Ang ginawa ni Jesucristo, sinabi niya sa mga kalipunan no? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, batuhin ninyo ang babaeng ito. Ang unang ustad, ang nangyari dyan sa Biblia, kung babasahin natin, parang hindi siya nakarinig at nagsulat-sulat pa siya. Nagsulat-sulat pa. Parang hindi siya nakarinig ba? May sinusulat. Kasi gusto siyang itrap Oo. So, habang nagsulat siya, ay nangungulit pa rin yung mga Hudyo. Sabi naman ni Jesucristo, sinong walang kasalanan sa inyo, ay siya ang unang magbato. Nakulitan na Nakulitan ni. sige. Ustad, hindi nagbato. Nagbato ba ang mga Hudyo? Walang bumato Bakit? Dahil may kasalanan. Hindi, baka Baka customer. Customer. Okay. Kasi sabi ni Jesucristo, sinong walang kasalanan ay siyang unang magbato. Parang ibig palabas, sino man sa inyo hindi nakatikim sa babaeng ito, parang gano'n. Oo. At saka, Ustad, lumalabas din na si Jesucristo ay may kasalanan. Bakit? Hindi rin siya bumato. Hindi rin bumato Kasi sa Islam, Ustad, pag ikaw ay propita, sa batas ng Islam, or sa batas sa kapanahonan na batas ni Moses, Islam naman pan rin. Sa batas ni Moses, Islam din ang dala. Ustad, pag ikaw ang isang propita, ikaw ang maghatol, kung hindi ka mangunguna, uutusan mo sila. Pero sa panahon nga iligtas mo ang isang may kasalanan, ibig sabihin, Ustad, iligtas mo ang may kasalanan, ibang tanong na yun. Ibang usapan na yun. Diba? Ang ganong sa... Bakit ayaw mong bumato? Ustad, diba? in verse 9, nagsabi dito, in chapter 8, verse 9, it says, I quote, "And those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman, till standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you?" Ano namang sagot ng babae? No one, sir. She said, neither, sabi naman niya, then, neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life. Ustad, pinatawad niya ang isang babaeng mababa ang lipad without any investigation. Kasi Ustad, unfair Kung supposing naman ako ngayon ay mga taong hindi ko gumawa ng kasalanan at nakita ko talaga itong babae ay nagbibinta ng laman. Tapos dinala mo sa isang propeta. Dahil sa unang panahon, Ustad, propeta, husgado ka. Ikaw ang judge. Ikaw ang magbigay ng hatol. Ikaw ang mag-imbestiga bilang propeta. Pagkatapos sabihin mo lang, go. Ustad, without investigation. Take note. Matibay yung ebidensya. Ang sabi, hindi basta allegation lang Sabi, teacher, this woman was caught in the act of adultery. Ang ibig sabihin, nahuli sa akto. Ustad, hindi sabi-sabi. Hindi sabi-sabi, akto nahuli. And then, palayain mo lang? Sa Islam, Ustad, hindi yan mangyayari. Pag mayroong mag-witness na itong babae na ito ay gumawa ng ganyan, hindi pa liligtasin yan. Ay paparusahan yan sa Islam. Lumilitaw, pinalilitaw nitong nagsulat na may favoritism. Nagsulat na ito, pinalilitaw na si Jesucristo ang manlalabag ng batas ng Diyos. Nilabag niya. At nilabag pa, maliban pa dyan, Ustad, parang sinabi pa nga si Jesucristo ay hindi nakahatol dahil nahiya siya, dahil siya mismo ay involved. Sabi niya, kasi lahat ng mga tao nandun, ang ginawa nga, isa-isang nagsilayas. Mula niya doon sa pinakamakatanda, hanggang doon sa pinakakahuli. Tingnan natin, hanggang sa natira na si Jesus. Tingnan natin. Baka iniisip talaga nila ay gawa-gawa lang natin. Sige, basahin nga natin. Ustad. Okay. Makita natin sa Lucas 7:44, pakibasa, Ustad. Okay. Ito. Pakibasa sa Biblia, baka sa nila mali yung pagkopya natin. Diyan sa Biblia, basahin mo. Lucas 44 hanggang 50. Teka, medyo malabo. Malabo kasi, no? Gusto ko yung malinaw-linaw Lucas 7, verso 44 hanggang 50, Ustad. Mahaba yan. Okay. Okay. Pero nahirapan ka, sabihin mo. And he turned to the woman and said unto Simon. Continue. Nalabuan Seest thou this woman? Malabo Ikaw ang bumasa. Mas malinaw ang mata mo. 44, Ustad. Talagang matanda ka na kaysa akin. Malabo yung mata ko. Anong sinasabi dito, Ustad? Basa 7, kapitulo 7, verso 44 hanggang 50. Okay, Ustad. Okay. 44. Tatagalogin ko na lang. And he turned to the woman and said unto Simon, Sayest thou this woman? I entered into thine house,
Thou givest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. Thou givest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. Ustad, ang iba dito kasi, Ustad, ito ay King James Version. Pero kung basahin natin sa New International Version, Ustad, basahin ko sa New International Version. Okay, ng akin na quote. Ustad, sinabi dito, Then he turned toward the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me, kasi Ustad, ang nangyayari, yung babae, Ustad, pagdating doon sa kay Simon na bahay, yung babae ay naglagay ng poured oil, yung bang perfume. Ang ginawa, binuhusan ng perfume, at hinalikan at pinunasan ng buhok pa ng babae. Ustad, okay? You did not give me water. So, kung babasahin natin sa matindi, Ustad, kung babasahin mo sa 33, ang istorya, grabe, Ustad. Ang yung babae pala, binuhusan niya ng perfume, tapos hinalikan niya, Ustad, pinunasan niya. Ano ang pinunas? Ang pinunas, buhok. Hindi tissue, kundi buhok mismo. At it continues, Ustad, you did not give me a kiss. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing. Ba? Walang humpay. Walang stop kissing, Ustad. Oh, Ustad. Kissing my feet. You did not put oil on my head, but she had poured perfume on my feet. Grabe. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven, little love once later. Ustad, ang punto dito, na ang babae, Ustad, ikaw lalaki, Ustad. Okay, example lang, illustrate ko. May isang babae diyang maganda. Siyempre, wala namang prostitute na, bihirang prostitute nga pangit, Ustad eh. Siyempre. Karamihan ng prostitute, Ustad, ay maganda. Pupunasan ng buhok niya, lagyan ng perfume, at hinalikan pa, at binasa pa sa kanyang mga luha. Matindi. Ano, Ustad? Kayong mga babae ngayon, nga nakikinig dyan, okay? Wala namang, Ustad, wala tayong buhok eh. Kayong mga babae, example lang. Kung lalagyan ko ng perfume ang inyong paa, kayong mga babae, lagyan kong perfume ang inyong paa. Hahalikan ko. Lagay mo na yung pandong mo. Oo, tama. Ustad, wala kasing buhok. Example lang ko ha. Kasi Pag lalagyan ko ng perfume, pupunasan ko ng aking balbas. Kasi wala akong buhok. matindi yan. Okay? Yung paa nyo, pupunasan ko sa... Ang dating na, erotic yan. Pupunasan ko sa aking balbas, Ustad. Anong pakiramdam nyo? Sa Tagalog? Nagkikiliti? Talagang makikiliti ka. Imagine, Hindi lang makikiliti. Mag-iinit syempre. mag-iinit, Balbas Ustad. na yan eh. Ustad, ang babae, pag nakaharap, anong tinitingnan ng lalaki? Mukha. Mukha. Okay? Syempre. Mukha. At pagtalikod ang babae, ano ang tinitingnan ng lalaki? O, di syempre. Ustad, mga babae or mga lalaki, pag ang isang babae nakatalikod, ang tinitingnan ng lalaki ay ang kanyang, hindi ko lang sabihin, Ustad, Huwag na sabihin. mabastos eh. Teka, baka ma-censor tayo ng MTRCB. Ustad, pag ang babae naman ay ikaw sa ibabaw, ang babae nandoon sa iyong paa. Nako. At nagpupunas sa iyong paa. Buhok ang ginagamit. Ano ang tinitingnan mo? Huwag mo na akong tanungin dyan. Anong tinitingnan mo? Alam na nila yon. Kayong mga lalaki ngayon. Alam na nila yan. Pag mayroong babae, nagpupunas ng kanyang buhok, gamit ang kanyang buhok, pinunasan ang inyong paa. Ano ang inyong tinititigan? Ayun. Huwag mong sabihin nga, At alimpulo. kayong mga babae, anong nakikita sa inyo? Oo, anong nakikita? Ustad, sabi nga, Jesus ang nagsabi. If your right eye, if you have lust desire in your heart, you committed Desire pa lang yun, you committed adultery. Ustad, pag nakita mo ang hindi ko lang sagitin, Ustad. Pag nakita yung sa babae. Ano babanggitin yun eh? Kasi nakaupo ang babae, Ustad. nakaupo, pagkatapos ay ipinapahid yung kanyang buhok doon sa paa. Ano isipin mo? Tumatayo yung balahibo ko, Ustad. Buti balahibo lang. Pag matagal lang punas, Ustad, sa paa ko, buhok ng babae. Hindi na lang balahibo tatayo dyan. Nanonood yung mga lalaki dyan. Ustad,
Hindi nanonood sila eh. Oo. Ay, huwag mong ganun na tatayo. Mahirap yun. Hindi, Kasi masisensored tayo. Ang punto natin, kapatid, kaming mga Muslim, ay hindi kami naniniwala ganito. At nagalit pa si Kristo. Ustad, yung pinuna siya ng mga disipulo, pabayaan niyo siya, sabi pa niya. Kayo, mga mamahirap, ay kasama sa inyo. Ako ay paminsan-minsan lang ito. Ustad, paramang nagsabi, huwag kayong istorbo dyan, makulit kayo ha. Pabayaan niyo lang. Ustad, imagine naman, ang babae nag-iinit na eh. Ustad, kung titiningnan mo ang babae sa harapan, mukha. Pag nagtatalikod, ang tinitingnan mo ng isang babae, paulit-ulit na tayo. Kanina pa tayo dyan eh. tama. Masyado Okay. Kasi masyado na sila nag-iinit eh. Kasi yung mga kapatid, hindi kami naniniwala na itong mga bagay na ito, Ustad, ginagawa ni Kristo. Dahil sa Islam, Ustad, sa batas ni Moses, sa batas ni Abraham, sa batas natin ngayon, bawal ang mag-shake-hand lang, Ustad. Shake hands lang, bawal Shake lang, na. babae, lalaki, shake-hand lang bawal. Bawal yan. At tumingin mata sa babae. Bawal din sa Kaya ustad. sabi, lower your gaze. Oo. Ano pa kaya, Ustad, kung ang iyong paa? Matindi, Ustad, matindi. Bawal sa Islam na ang babae opposite sex ay maghahawakan ng kamay at mas lalo na ang paa ang hawakan. Kasi pag paa ang hawakan, Ustad, malapit na sa katotohanan. Ang ibabaw niyan, Ustad, ano na? Alam na ng ating mga televiewers yun. Ano malapit dun sa paa? Baka masensored tayo. Kaya nga tayo hindi naniniwala. Kaya nga ang ating titulo, Saving Jesus from the Unjust Allegation, recorded in the Bible. Matindi. Sapagkat si Prophet Jesus Christ alayhi salam ay isang righteous man sa atin. So, Hindi natin mapapayagan na yan ay babanggitin ng sino man. Ipapakiramdam natin dyan. So, magpapaalam ka na, Ustad? Papaalam muna tayo sumandali sa ating pinapaksa at kami ay magbabalik sa loob lamang ng ilang sandali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po kaming muli ni Ustad Ibrahim Romas, na dating Seventh-day Adventist Evangelist. At ni Ustad Abdullah Kuti, na dati pong ministro ng Iglesia ni Cristo. Pastor, ministro ng Iglesia ni Cristo. Upang aming ipagpatuloy ang ating talakayan sa paksa na amin pong pinamagatang Saving Jesus from the Unjust Allegation recorded in the Bible. Kaya narinig niyo po kanina, napanood ninyo, na napakaraming mga masamang paratang na nabasa natin sa mga talata ng Biblia na ito ipinupukol kay Prophet Jesus Christ alayhi salam na hindi namin matatanggap bilang mga Muslim. Kaya marahil kayo man, hindi nyo matatanggap yun sapagkat involved kayo rito. Yung mga gamit ng mga salitang ipokrito, aso, baboy, etc. etc. Ustad, bago natin i-recap, dito muna tayo siguro sa yung paggawa niya ng wine. Yun, sige, Yung doon tayo. Pero bago dyan, Ustad, yung gumawa siya ng alak, atin munang ipakilala sa ating mga kapatid na ano ba talaga ang alak? Ayan. Ito ba ay may positive nga epekto or ito ba ini-encourage sa Biblia ng Kristyanito? Dahil po sa Quran talagang bawal po. Kahit small quantity, haram po ang pag-inom ng alak. So dito naman tayo sa Bible kung ano po ang nasabi sa Bible dito, Ustad. Sinabi dito, Proverbs 20 verse 1. Pakitagalog, Ustad, basahin ko sa English. Okay. Wine is a mocker. Ang alak ay manunuya. Strong drink is raging. Okay? Ang matapang na alak ay matapang na alak Raging, Ustad. Raging, ay ibig sabihin, talagang nakakalasing. Na raging. Okay. And whosoever is deceived thereby is not wise. At kung sino man anyang madaya ay hindi paham. Ang ibig sabihin, kung sino man umiinom at tumatanggap, and the other naman, whoever receive thereby is not wise. Ang iba naman, deceive is not wise. So, ang alak ay nakalasing talaga. At ang sino naman ang na-deceive nito, ibig sabihin niyang umaangkin, gumagamit, umiinom.
ay siya is not wise. Hindi matalino. Binanggit naman Ustad sa Isaiah naman Ustad, is Isaiah 28 verse 7, sinabi dito, and I quote, "And this also stagger from wine and reel from beer." Ayun, ayaw niya mga Stagger. maggewang-gewang. Gewang stagger. Ang wine daw Hulaan niya sa alak. diwang-bewang, diwang-diwang? Pagewang-gewang. Kapag umiinom ka ng wine. Pahapay-hapay. Priests and prophets staggered from beer and are befuddled with wine. Matindi ito. Befuddled. Ultimo mga propeta. Mga pare at mga propeta, ay Okay, sabi, real from their bed, and they staggered when seeing vision. Because Staggered. talagang ibig sabihin talagang Na-stagger, Ustad, nahihirapan, okay? And they stumbled when rendering decision. ayun, talagang hindi sila makapagdedesisyon na maayos. Ang ibig sabihin, Ustad, may negative effect talaga at alam talaga sa Biblia or ng Diyos sa Biblia nga negatibo po ang epekto ng alak. Masama talaga. At saka sa istorya lang ni Lot, Ustad, hindi naman ito kay Lot ngayon, kay Jesus Christ. Si Ustad, si Lot ay nilasing ng dalawang mga anak. Wine ang ginagamit rin, W-I-N-E. Okay. At Matapos lasingin, nagkaroon ng tinatawag na incest. Okay, Ustad, hindi naman kay Lot ngayon, dito naman tayo kay Jesus. Dito, pinapakita lang natin na ang Biblia nagbigay po ng negative na epekto kung ano po ang wine. Ayun. Ustad, maraming Masama epekto talaga niyang alak nag-iinuman, Ustad, magkaibigan, pag-start pa lang, siyahan. Okay. Pero bandang huli, nagputukan na. Patayan Oo, maraming parents, Ustad, tatay, ginasa ang anak dahil sa alak. na-aksidente dahil sa Alak. grabe, nagsuntukan dahil sa Alak. nagpatayan dahil sa Alak. Nagpakamatay dahil sa alak. Masama talagang epekto ang alak. Masama. Ngayon, si Jesucristo bilang sugo at propeta at siya ay dapat sundan ng mga tao gumawa ng alak. Yun ang matindi. Ustad, alam, common knowledge yan babasahin natin, Ustad, kasi baka hindi man sila makapanipaniwala na si Jesucristo ay gumawa ng alak, Ustad. Ito po ay mabasa natin, Ustad, sa Juan 2, versikulo 1 hanggang sa 7. Diretso po sa 8, Ustad. Diretso 10. Katapusan 10. From 1 to 10. Sa Juan 2. Babasahin ba natin lahat yan? Okay, Ustad, hindi na lang natin babasahin. Ang importante na lang dito, i-illustrate na lang natin, Ustad, na mayroong kasalan doon. Ayun. Habang mayroong kasalan doon, Ustad, ang mga tao, nagkaproblema, Ustad, dahil nauubusan sila ng bino. Kinapos na ng alak. Kinapos ng alak. Yan talagang mga Christian, Ustad, ngayon. Pag may litson, may alak, may pesta, alak, birthday, may alak. Ganun ang mga, hindi na natin sabihin, Hindi Ustad. kompleto ang kasalan o anumang okasyon kapag walang alak. Alak, Ustad. Pero maiba naman sa Seventh-day Adventist. Okay? Pero sa iba talaga, karamihan ng reliyon, Ustad, alak talaga. Alak talaga. Yun, Ustad, sa kapanahunan na ubusan sila ng alak, okay? It quote dito, they have no more wine. Then, I will quote this, Ustad. And on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Ang nanay niya, nga si Maria, doon. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Imbitado sila. Si Jesucristo at mga disciples, imbitado. Okay? Nandoon din ang nanay. When the wine was gone, naubos Naubusan na. ng alak. Was gone. Jesus' mother said to him, kasi alam niya, kilala niyang anak niya. Nanay pa nagsabi. Oo, ang nanay pa nagsabi, they have no more wine. Wala na silang anak. Wala na silang anak. Di ba? Ustad, naubusan ka ng soft drinks, Coca-Cola, True Orange, o ano pa. Tapos wala ka nang mapainom. Mapahiya ka, di ba? Mukhang na-involve pa rito nanay. Samantala, Nanay si pa. Virgin Mary, kagalang-galang na babae. Nandoon siya sa paraiso, sa Ustad. Tapos siya pa nagsabi sa kanyang anak. O, sige, Among tuloy, the tuloy. greatest women, highest women in paradise, Ustad, si Mary. Si Mary. Si Mary pa ang nag-incite ni Jesus, wala nang alak. Oo. So ang ginawa po ni Jesucristo, Ustad, Ano sabi niya sa nanay dear niya? woman. Ginawa pang dear woman. O babae. O, babae. Wala rin kagalang-galang yan eh. Bakit, Ustad? Mukhang binastos. Pag sabi mong babae, Ustad, walang galang ito. O, siyempre, nanay
yung babae nga prostitute, yung babae magbibinta ng laman, Juan 8, versikulo 10. Yung isang babae dinala doon, nga nawala yung mga accusers, ang tinatawag ni Jesucristo sa kanya, babae. Nasaan na sila? Ngayon naman, Ustad, yung nagsabi na wala na silang wine, sinabi, oy, mahal kong babae. Ustad, nanay nga ninyo mga kapatid, kung may nanay kayo dyan, tawagin nga ninyo ang nanay ninyo o babae, kung magalang ba yan? Kung mayroon kayong tatay dyan, tawagin nga ninyong tatay, hoy, lalaki. Pagka ang nanay mo, sinabihan mo ng babae, baka masampal ka. Bastos siya, Ustad eh. Walang Sampal, galang yan abutin mo. Ganun ba si Jesucristo? Matawag niyo, hoy, babae. Hindi ba niya kilala? Diretso, Ustad. Tingnan natin. Sige. Why do you involve me? Ayun, ayaw niyang ma-involve. Bakit gusto mo akong isasali dyan? Pakialam ko dyan. Jesus replied, my time has not yet come. Hindi pa dumarating ang aking oras. His mother said to the servants, do whatever he tells to you. Talaga, sumunod doon sa anak yung Oo, nanay. sinabi niya ang mga servants. Grabe. Kung anong sasabihin ng aking anak, sundin niyo. Nearby stood 6 stone water of jars. Ustad, sa tabi daw, may nakatayo ng 6 na mga stone water jars. Ayun. Yung bato. Banga. Bagang banga, Ustad. Banga nayari sa bato. Nangyari sa bato. Sa atin ngayon, Ustad, yung putik. Putik. Pero noong unang Ito, panahon, bato, bato, stone grabe, water Ustad. jars. Matibay yun. Okay. 6 stone. The kind used by the Jews for ceremonial washing. Okay. Each holding from 20 to 30 gallons. Ba, marami yun, ha? 30 Bawat gallons. isa, Ustad. Bawat isa, ha? 20 to 30 gallons. 6 kapiraso, Ustad. I-multiply mo lang. Banga. I-multiply mo. 6 times 30 equals 180. 180 gallons. Kung i-multiply mo, Ustad, times 4, dahil I think in, Ustad, 1 gallon, 4 liters. 4 liters. In 1 gallon, 4 liters. So, lumabas nga 720 liters. Ayun, dami, no? Ginawa itong bino ni Jesucristo. Okay. At yung ginawa itong bino ni Jesucristo, Ustad, pinainom. Anong klaseng vino muna yan? At saka, Anong klaseng vino? sabi nila, Ustad, sabi ng umiinom dito, sabi ng inom, have said the best till now, said the best wine. Bakit ngayon mo lang? Bakit ngayon mo lang sa verse 10, sinabi, bakit ngayon lang, nahuli lang, ang bago or the best wine? Ayun. Kayong umiinom dyan, bino, ano ba ang best wine? Yung bang matamis na matamis? Yung bang hindi makalasing? Yung ba ang best wine? Pagka sinabi nating best wine, matindi, parang sa panahon ngayon, katumba siya ng mga Hennessy, Black Label, Blue Label. Wala akong alam dyan, Ustad. Pero may tinanong ako, Ustad, nga lasingero. Tinanong ko siya. Cognac. Tinanong ko siya, ano ba ang best wine? Sabi niya, Ustad, ang best wine, 1 shot, lasing ka. Matindi. Sabi niya, best wine daw, ang isang shot lang, lasing. Hindi pala ang best wine na 1 galon na inom mo, hindi ka pa malasing. Hindi pala yan best wine. Ang best wine pala, Ustad, niya 1 shot lang na yung maliit. Hindi naman ng malaki. Lasing ka. Grabe. Di gato karaming nilasing nito? Ustad. 720 liters. Tapos ay nabi, whoever drink wine, wine is a maker, strong drink is raging. Ustad, ano bang masasabi natin? Marami pa sana tayong sasabihin, Ustad, tungkol po sa mga kabulastugan na inaalay po kay Jesucristo. Hindi po kami maniniwala na sugo ng propita, siya pong lumikha ng alak, na itong alak makakos ng barilan, patayan ngayon sa atin, saksakan, aksidente, salita na walang silbi, hagagasain yung anak, nangyari, hindi pa sinilang si Jesucristo, na ang anak ay nabuntis sa kanyang tatay nga si Lot dahil po sa bino at alak. Si Noah rin, Ustad, naglasing, uminom din ng wine din. At nakita ang kanyang kahubaran ng kanyang mga anak. Ustad, ano ba? Grabe. Ito ba ang matawag natin na propita? Ustad, hindi tayo makapaniniwala dyan na ang propita mismo, ito'y gumagawa ng bino para yung mga tao doon ay malalasing. Hindi po tayo naniniwala. At sa kasabi pa ditong nag-serve, why you serve the best wine? Bakit daw yung last na best wine? So dito, Ustad, mai-recap nga natin ang kanina ang nasabi natin. Isa-isahin natin. Mula sa Quran at sa hadith muna. Na dyan ay pinakikita kung gaano kabanal-banalan si Prophet Jesus Christ alayhi salam.
Si At Jesus, siya ay talagang pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinawag siyang righteous man. One of the righteous, talaga naman taong paraiso. naniwala tayo nga siya ay tao sa paraiso. Dinipinsahan niya ang kanyang nanay sa kamatayan, sa dingit ng kamatayan, when correct. he talked during in his cradle. Yeah. And it's also with Allah ngayon. Kinuha siya Nandun ng siya Allah. ngayon sa langit. At ano pa, Ustad, nga hindi siya nakaranas ng kamatayan at siya ay nakabuhay ng patay ayon sa Quran, nabanggit sa Quran. Oh. At siya po ay nakadamot ng mga may kito at yung mga may bulag na mula pa isinilang sila ay bulag Saka na. talaga naman yung kanyang request mula sa langit na ipadala yung table with food. Oo, Pinagkaloob yung sa nabanggit kanya natin yun. kanina. At saka nakita natin, babigla ka pagdating sa Biblia, Ustad, pagdating pala sa Biblia, Binastos. nga siya ay nagsabi, mga hipokrito! Ang hipokrito pala, Ustad, Tao ng impyerno. tao ng impyerno. Grabe. Kayo'y baboy. Oh, tao ng impyerno. Grabe, naman. Ustad. Mga aso. Kayo'y serpenti. Nako. Sinasabi Tao niya, ng Ustad, impyerno. ilang bersikulong binanggit natin kanina, nga ito ay binanggit ni Kristo mula po sa Biblia. At ang masama pa doon, yung kanyang naging partisipasyon doon sa babae. Yung partisipasyon, yung matindi, Ustad, yung babae kanina, nga nabanggit natin, na imagine, binuhusan ng Perfume. tapos hinalikan na walang Humpay. patid, walang humpay, pigil. ng paghalik. Pinahiram pa ng buhok. Ustad, Pinunasan ng buhok. pag pinunasan ng buhok, Ustad, ang iyong paa, Ustad, tumatayo yung balahibo ko, Ustad, Buti kung Tumatayo. balahibo lang ang tatayo. Oo, imagine, Ustad, papahiran ng buhok. Kayo mga babae, papahiran mo kayo nga sa aming balbas yung paa niyo. Kayo mga lalaki, kayo, tunay na lalaki. Kung kayo ang inyong paa ay pupunasan ng buhok ng babae, at ang buhok ng babae habang pinupunasan, anong nakikita ninyo? Ha? Nanonood kayo. Siyempre, pag pinupunasan yung paa, ang babae, ang dibdib niya ay sa baba. At ang ulo mo ay sa ibabaw. At nakita mo ano? Grabe. Ustad, makikita mo lang sabihin ko pero Ustad, para masinsor ako eh. Wag mo na Maka-imagine sasabihin. ako, Wag mo Ustad. na sasabihin. Pagharap ang babae, Ustad, ang tinitingnan ko ang mukha. Oh. Pag magtalikod ang babae, ang tinitingnan ko ang kanyang Oh. lang. Wag mo na ituloy. Pero kung naman sa baba ang babae, Ustad, at nagpupunas sa aking paa, Oh. ang tinitingnan ko ay ang yung hindi action ka, mo, yung Ustad. action mo, hindi maganda. Mali, Ustad, Madali. ang action ko. Madali. Pero masabi ko lang sa inyong mga kapatid, na sana naman iintindihin natin na ang propeta ng Diyos, siya ang nagbibigay ng utos, siya ang example, ideal, model to mankind sa kanyang kapanahunan. Pero naman, Ustad, sa ating nabanggit at nabasa mula sa Quran at mula sa Biblia, tayo na po ang maghusga. Saan po ang kapanipaniwala at saan po ang inyong tatanggapin? Maniwala kayo sa Biblia, sa lahat ng ginagawa ni Jesucristo, or sa Quran na sinasabi he was a righteous prophet at wala itong lahat ng ginagawa. Wala, Ustad, sa Islam. Yung mga nabanggit, kalaswaan, kabulastugan, yung ginawa niyan, wala yan sa Quran at sa Islam na pananampalataya. Sinalba po natin si Jesucristo. Hindi po natin dinakdown si Jesucristo, kundi bagkus ay inangat po natin si Jesucristo. Mula sa mga salita, Kaya nga yung ating pinakapaksa ay saving Jesus from the unjust allegation recorded in the Bible. Hindi po namin mapapayagan yan. Kaya nga yung mga ibang talagang mga maalam, no, na nakapagbasa, hindi lang nakapagbasa, kundi nakapag-aral ng Biblia, the most dangerous book ever written is the Bible. Ustad, magpaalam ka na? Kaya kami po ay magpapaalam na sa ating talakayan na pinamagatan namin Saving Jesus from the Unjust Allegation recorded in the Bible. Kami ay sumasampalataya, umaasa kami na naging maliwanag sa inyo yan kung gaano namin pinagpipitagan si Prophet Jesus Christ, alayhi salam. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood, mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.